Okay, so ready na? Ready na ba tayong magtanong kay Dennis and Jeneline? Ako muna magtatanong, first question. Yes, Miss Tony. Oo, ako biglang nagtanong. Let's start. Ano naman yung setup na to? First time ko biglang ganito na question and answer tungkol sa business. Iba naman, no? Iba. Iba naman, no? Pwede mo open it also for Jeneline and Dennis here on stage? Okay, so first question ko muna, ito. Let's start with your newest teleserye, Sanggang Ipin FR. So, ikwento naman natin sa kanila, ikwento ninyo, how is it that working together again? Ayan, syempre, interested malaman ng ating mga kapuso nito. How is it working together again? And ano yung mga dapat abangan ng viewers sa Sanggang Ipin FR? Ito po yung una naming pagtatambal bilang mag-asawa. First project natin bilang mag-asawa. And yung last na ginawa namin is 10 years ago. 10 years ago. May Faithful Husband ako. Hindi ko alam, napanood mo ba yun? Faithful Husband. So, ganyan na po katagal. And itong series na to, Sanggang Ipin, first time namin gagawa ng isang ma-action na serie. At syempre, first time hindi kami magsisimula ng love team dito. Oh. Wala kaming relasyon. Magsisimula kami ng parang aso't pusa na laging nagtatalo. Nagpapangayanan sa mga kaso na inimbestigahan namin. At napakaganda po nito dahil yung aming direktor talagang napakasino po na sa pag-alaga ng kabuuan ng kwento at siyempre pati yung mga kwento ng mga characters namin. Alright, so marami pa tayong tanong from the audience. Kimi? Where are you, Kimi? Yes! Magpalakpakan po tayo para kay Jeneline and Dennis Trillo. Yes. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ang unang tanong ay, hindi naman ako Ano ko kinabahan sa'yo? Kimi. Ang una po natin magtatanong ay si Sir Reginald po. Medyo surprise ako din. Good evening, I'm Reggie from Prime Group. Welcome to Dubai. Unang tanong, you both were teen stars, if I'm not mistaken, di ba? Mga bata, teenagers pa nagsimula sa showbiz. So you've been in the industry for so many years, and I believe you've learned a lot of things sa industry. Ngayon, ano doon ang pinaka-natutunan nyo sa showbiz industry na pinaka-apply nyo ngayon sa inyong negosyo? Disiplina, pagiging professional, hindi lang, syempre, iba yung disiplina ng pag-aartista, nadadala namin yun sa disiplina ng pag-negosyo dahil makikita paano mo ma-train din yung mga tao, paano ka magiging tutok doon sa mga business mo, sa income ng business mo, at kung paano mo ma-i-improve yung business mo. At tulad namin mga artista, hindi kami natatapos matuto sa craft namin. Kailangan laging nag-upgrade, laging nag-improve. Ako naman po siguro ang pinaka-experience na magagamit ko sa pagiging artista. More than 20 plus years na. Ako po kasi nagsimula talaga sa pinakababa talaga. Nagsimula ako na nagtatalent lang sa mga tabing ilog, kung alam niyo yung mga programa na yun. Kung siguro ang pinaka-apply ko dito ay huwag kayong magsimula sa maliliit na ma-apply natin sa negosyo. Huwag kayong magsimula sa maliliit hanggang palaki ng palaki. Huwag kayong matakot na mag-risk. Siyempre, at yung attitude sa trabaho, yun ang napaka-importante para magsimula ng business. At yung yung ma-apply ko na pwedeng i-apply sa pagtayo ng business kung nagsisimula ko. Thank you so much po, Sir Reginald. Ngayon naman magtatanong tayo kasi marami po talagang tanong. And finilter na po natin ang top 4. Ang susunod naman magtatanong ay from Pinas Express, si Miss Lynn Hep. Hooray! Ayan. Ano pong tanong niyo po? Hello, Miss Jen and Mr. Dennis. Hello. Congratulations. Good evening to all of them, and of course to both of you. I am Lynn Aribon from Pinas Group of Companies. And kanina medyo may nasagot na si Sir Dennis sa tanong about sa pagsisimula. Kasi
marami pong pumunta rito ng mga OFW na nagpa-register kasi talagang nangangarap din po sila na maging negosyante. So, may nabanggit na ng konti si Sir Dennis kay Ma'am Jen naman, ano yung pwede nyo i-advise sa mga gusto magsimula para alam niyo po, yung makatawid sila from being empleyado to negosyante. Unang-una, ano po ba yung passion natin? Ano yung mga gusto natin gawin? Ano yung mga produkto na naniniwala tayo na pwedeng maging successful? At siguro hindi natin kailangan magsimula sa mga, di ba, malaki agad ang budget, di ba? Pwede tayo mag-start ng maliit lang din, ha? Tapos papalaguin natin ang papalaguin. Basta importante na naniniwala kayo doon sa produkto naman. Yes. Sir Dennis, baka may gusto po kayo Ano pa bang magdadagdag doon? Siguro, palibutan nyo rin po yung paligid ninyo ng mga taong pagkakatiwalaan talaga ninyo dahil syempre, kapag ka nagsisimula pa lang kayo, nandiyan din yung mga tao na gustong manamantala and napakahalaga po ng trust pagdating po sa business. Opo. At saka, idadagdag ko lang po kung kaya kayo lang muna, wala mo ng partner. Kasi minsan, minsan may mga nangyayari na yung mga partner natin, sila pa yung kahit mga kamag-anak, di ba? Sila pa mismo kahit yung mga kaibigan, nanloloko sa inyo, di ba? So mas maganda kung kayo muna, aralin nyo ng mabuti yung business, observe nyo muna, bago kayo siguro kumuha ng kapartner. Make sure yung kapartner ninyo mapagkakatiwalaan. Thank you so much for that wonderful question and for that wonderful answer. Ngayon naman po, pangatlong tanong naman po, excuse me po, salamat po. Nasaan po si Mayumi? Siya po yung pasok eh. Ay, paabot na lang po yung Magandang gabi po, Ms. Janeline and Dennis Preview. Welcome to Dubai po. So, my question, we already talked about how you will start your business or who will be the right partner for you. As a parent yourself, because we have a lot of Filipino moms here in the UAE that would love to start a business. So what is your tip as a parent, like how to handle, is it prioritize the family first, or how do they prioritize their family at the same time they can venture into business? Time management talaga po eh. Kung paano nyo na bibigyan ng balance yung pamilya at yung business ninyo or yung career ninyo, importante pa rin yung balance eh. Kasi po, hindi naman po natin pwedeng pabayaan yung mga pamilya rin natin. At yung mga sarili natin, importante rin yun. So, kailangan talagang hanapin niyo yung tamang balanse ng pag-work hard, no? Hindi pwede puro trabaho lang ng trabaho, hindi din pwedeng makalimutan din yung trabaho. So, balanse lang talaga. Kung hindi naman po kaya pagsabayin yung trabaho at yung negosyo, siguraduhin lang na meron kayong mga magiging katulong sa pag-aalaga ng mga bata kung sakaling yung trabaho ninyo ay kailangan lumabas ng bahay. Pero kung work from home naman, yun mas madaling makatutok sa mga maiiwan sa bahay. Thank you po. Okay na po. Thank you daw po, sabi ni Mayumi. Salamat po. Okay, so our final question for tonight. Ayan, si Boy Dubai po. Pasok po. Thank you, Kimi. Good evening, Dennis and Janeline. Hello, I'm here. Good evening So, po. now that we've known that you are venturing into business as well, can you take us back to the part of your journey where you found a spark na, let's do this together as husband and wife? Kasi it's very common discussion na, should we do this as husband and wife? Baka puro conflict na mangyari. And how do you separate, if you are doing that, between business partners and husband and wife? Siguro po nagsimula po yung spark na yun nung kami naging mag-asawa na at nakaisip na maki-co-prod sa mga projects na gagawin namin. Bukod sa yung time na naisip namin yun ay yun din po yung panahon ng pag-iipon ng mga pelikula sa Metro Manila Film Fest. And nagkataon naman na meron pong dumating na proyekto sa amin. Sa napakagandang material, yun po yung Green Bones na pelikula. So pagkabasa po namin nun, parang lahat kami
Kumbaga, nabighani kami dun sa ganda ng material. And hindi naman po kami nagsisi dahil maganda naman po kinalabasan ng proyekto. And naisip namin na habang nag-produce kami, ito na rin yung time para mag-produce talaga ng pelikula dahil ang Metro Manila Film Festival, period kung saan marami talagang nanonood ng mga viewers sa lahat ng mga sinihan. Kaya yun, doon po nagsimula talaga lahat. Nabanggit ko din po kanina yung tungkol sa passion, kung ano po yung passion. Yun yung passion namin mag-asawa eh. Ang tagal na rin namin sa industriya. So naisip namin, bakit kaya hindi tayo gumawa ng pelikula na quality? Diba? Yung pelikula na gusto nating mapanood ng mga tao. So doon nagsimula na parang, pwede tayo makipag-co-produce muna. Tapos sa susunod, mag-isip naman tayo ng kwento o magpa-pitch tayo ng kwento. Baka pwede nating i-produce, tapos maipalabas din, hopefully maipalabas din sa mga sinihan at sana makaabot din dito sa Dubai. Siyempre, habang ginagawa namin yun, hindi lang naman po puro business yung iniisip namin. Siyempre, iniisip namin, magandang opportunity yun na Metro Manila Film Fest, na doon ipapalabas yung project na gagawin. Pero siyempre, gusto rin namin na mag-produce ng mga dekalidad na mga proyekto na talagang may pagmamalaki natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Yes, and speaking of pagmamalaki, congratulations, Green Bones is trending, Netflix series. Thank you. Salamat po. Salamat naman na manood. Ayan. Bilang Tony, nakaapat na tanong po tayo. May pang-lima sana. Kasi nasa ground floor daw siya. Pala yun siya. Hindi daw aabot yung Hindi abot? I-text na lang ako. I-text na lang. Oo. Maraming salamat po. Thank you, Thanks PA. so much. Maraming salamat po, everyone. Again, please watch hanggang Tikit FR po sa GMA Pinoy TV. Again, thank you, Dennis Trillo and Jemeline Mercado. Miss Tony, thank you so much. Sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat po. Ayan. So, may i-represent, yes or no? Let's give another round of applause to Dennis Trillo and Jeneline Mercado for sharing not only their talents, but also their journey, insights, and all of us tonight. Maraming salamat din kay Tony for moderating that inspiring conversation. We kindly ask our artists to remain on stage as we begin a very special part of the evening, the awarding of flags of appreciation to our sponsors who made this inaugural Global Filipino Career and Entrepreneurship Summit 2025 possible. To our valued sponsors, we now invite a representative from each brand to come up on stage for the awarding and photo opportunity with our celebrity guests. Please prepare for your turn and kindly note that our official photographers are positioned in front of the stage to capture the moment. But we also call on stage Madam Maria Dalim Aljawi, publisher of the Global Filipino Magazine, and Mr. Orly Gayata to present the flags of appreciation. Let's start with Emirates Optical.